Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Sistema ng Bampira. Kabanata 36, Pagtakas. Nang tinitigan ni Queen ang katawan ni Luke na nakahandusay sa sahig, may napansin siyang kakaiba. Ang kasalukuyang kalusugan niya ay nasa 10 hapi, at likas na naaakit ang katawan niya sa dugo. Kapag mababa ang HP niya, mas nagugutom siya, iyon ay alam na niya, pero napansin din niyang tumutubo ng mas mahaba ang kanyang dalawang pangil. Kapag humahaba ang mga pangil niya, mas madali niyang nababaon sa leeg ng kanyang biktima. Bagaman dumudugo na si Luke at pwede na sana siyang uminom mula sa bukas na sugat, iyon ay magbibigay lamang sa kanya ng dagdag na stat point. Kailangan niya ng tuloy-tuloy na supply upang mapuno rin ang kanyang blood bank. Kapag ipinapasok niya ang mga pangil sa leeg ng biktima, parang likas na alam ng katawan niya ang eksaktong lokasyon upang makakuha ng pinakamaraming dugo. Inangat ni Queen ang katawan ni Luke mula sa sahig, ilang pulgada lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Mas mahigit, hindi ko alam kung maganda o masama na mas nagiging madali para sa akin ang gawin ito. Ibinuko ni Queen ang kanyang bibig, ipinakita ang mahahabang pangil, at inilapit ito sa leeg ni Luke. Sa wakas, kinagat niya ito. Bumaha ng dugo sa kanyang bibig, at matamis ang lasa nito. Mas mababa 20/20 HP restored mas mahigit. Mas mababa o blood type has been consumed mas mahigit. Mas mababa isang free stat point has been added mas mahigit. Mas mababa blood bank has been filled mas mahigit. May hula si Queen tungkol sa epekto ng O-type na dugo pero mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan niya. Agad niyang binuksan ang kanyang status screen upang magpasya kung saan niya ilalagay ang dagdag na stat point. Mas mababa strength 13, 3, mas mahigit. Mas mababa stamina 12 mas mahigit. Mas mababa agility 13 mas mahigit. Nag-isip si Queen kung ilalagay niya ito sa stamina upang maging balanse ang stats niya. Pero naisip niyang karamihan sa mga malalakas sa mundong ito ay nakatutok sa isang espesyalisadong aspeto. Ang pagiging jack of all trades ay mahina sa panahong ito. Bukod pa roon, pakiramdam niya ay mas mabilis ang kanyang paglago kung magpapatuloy siya sa pagpapalakas ng strength o agility. Makakaya niyang talunin ang mahihina at saka na lamang dagdagan ang stamina kung kinakailangan. Mas mababa agility 14 mas mahigit. Sa huli, pinili niyang manatili sa orihinal na plano at idagdag ito sa agility. Tumayo si Queen at tinitigan ang dalawang katawan, iniisip kung ano ang dapat gawin. Sigurado siyang mabilis siyang kumilos laban kay Faye, at umaasa siyang walang nakita si Faye na magbibigay ng palatandaan. Pero hindi niya masabi ang parehong bagay para kay Luke. Nang inspeksyonin niya ang katawan ni Faye, napansin niyang nawala na ang mga kagat sa leeg nito. Mas mahigit, sabi rin ng doktor na ganoon ang nangyari kay Layla, marahil epekto ito ng aking kakayahan. Mabuti na lang, isa itong problema na wala na. Pero ano ang gagawin ko sa'yo? Bagaman nakasuot siya ng maskara, may tsansa pa ring makilala siya. Hindi naman siya gaanong natatakot na makilala, wala namang pakialam ang paaralan kung bugbugin niya ang mga ito. Normal na gawain iyon sa akademya. Hindi rin siya natatakot na magsumbong si Luke, walang maniniwala sa kanya. Sa buong kasaysayan ng mga kakayahan, walang naitalang kapangyarihan na nangangailangan ng pagkain o pag-inom upang lumakas. Lagi itong nagmumula sa loob ng tao. At dahil walang marka sa leeg bilang ebidensya, akalain lamang na baliw siya. Habang nag-iisip si Queen, nabigla siya nang bumukas ang pinto. Mabilis siyang kumilos upang tumakas, ngunit huminto nang makita niyang kilala niya ang pumasok. Mas mahigit, ayan ka pala, sabi ni Layla. Pagtingin niya sa lupa, nakita niya ang dalawang katawan. Bilasan natin, darating na ang mga gwardya. Hindi inaasahan ni Queen na makalaban ng dalawa, kaya masyado na siyang natagalan. Kapag nabugbog o nawala ng malay ang estudyante, ipinapadala ng wristwatch ang lokasyon nito sa paaralan, at pupuntahan sila ng gwardya para dalhin sa ospital. Mabilis silang bumaba ni Layla sa hagdan pero huminto nang marinig ang papalapit na mga yabag. Mas mahigit, hindi tayo pwedeng dito dumaan, sabi ni Layla. May plano ako, hawakan mo ako at tumalon tayo. Baliw ka ba? Sagot ni Queen. Kahit may lakas ako, mababalian ako ng binti mula sa taas na to.
Magtiwala ka lang, kaya ko gamit ang kakayahan ko. Binuhat ni Queen si Layla ng magaan, tumalon sa bakod, at tumingin sa ibaba, 4 na palapag ang taas. Mas mahigit, umaasa ako sayo, bulong niya at tumalon. Habang mabilis silang nahuhulog, pumikit si Layla at nag-concentrate. May pawis sa kanyang noo nang biglang bumagal ang kanilang pagbagsak. Ligtas silang nakarating sa lupa. Mas mahigit, ayos yun marunong ka palang lumipad. Tanong ni Queen, hindi pa ganoon kalakas ang kakayahan ko, hanggang pabagalin lang ang bagsak, sagot ni Layla. Halika, bumalik na tayo sa mga silid natin. Habang naglalakad, ikinwento ni Queen ang nangyari sa bubong. Mas mahigit, hindi ka ba nag-aalala na magsusumbong si Luke? Tanong ni Layla. Hindi, wala siyang mapapala at walang maniniwala sa kanya. Pero may problema, kung malaman niyang ako yun, babalik siya kasama ang iba para atakihin ako. Kaya ko silang talunin ng paisa-isa, pero hindi bilang grupo. Tama, karamihan dito ay may sariling grupo para magtulungan. Ang natitira lang ay yung mahihina, sabi ni Layla. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong grupo? Ako ang magiging pangalawang leader. Siyempre, sekreto ang bagay na yan. Magandang ideya, baka makausap ko si Vorden kung may kilala siya. Biglang nanlamig ang mukha ni Layla. Mas mahigit, yung siraulong yun. Sinabi ko na sayo na masama siyang kasama. Bakit, may nangyari ba? Mas mabuti kung maririnig mo kay Peter, nakita niya ang lahat. Gitling gitling gitling. Samantala, sa opisina ng doktor, nakahiga sa kama ng ospital ang 2 binugbog sa bubong. Abala si Dr. Haley, lalo na tuwing gabi kapag dinadala ng mga gwardya ang mga estudyanteng nasaktan. Mas mahigit, paano hinahayaan ng paaralan na mangyari ito? Bulong niya sa sarili. Nang suriin niya si Faye, maayos na itong natutulog at gumaling na ang mga sugat. Pero sa leeg ni Luke, napansin niya ang 2 maliit na butas na parang kagat ng ahas. Nakita na niya ito dati sa isa pang estudyante, at gaya ng dati, nagsisimula na itong maghilom. Tinapik ni Haley ang kanyang relo upang makipag-ugnayan. Mas mahigit, General, sa tingin ko may ligaw na halimaw dito sa paaralan. Imposible yan, sagot ng boses. Wala kaming nakikitang ebidensya, pero may kakaibang sugat sa 2 estudyante. Para sa akin lang, pakisiyasat naman. Sige na nga, hindi ko naman matatanggihan ang anak ko. Pagkababa ng tawag, biglang dumating ang 2 sundalo, may pasa na estudyanteng duguan. Mas mahigit, bilasan ninyo. Kritikal na ang lagay nito. Sigaw ng gwardya, sinubukan ni Haley na gamitin ang kanyang kakayahan, pero huli na, patay na ang estudyante. Muli niyang tinapik ang relo at gumawa ng ulat. Mas mahigit, ulat, kumpirmadong oras ng pagkamatay, 9:30 p.m. Unang taon na estudyante, pangalang Brandon Richardson. Kabanata 37, Patawad. Nang dumating si Queen pabalik sa kanyang silid dorm, nagulat siya na wala roon si Vorden o si Peter. Malapit na ang oras ng curfew, ano kaya ang ginagawa nila sa labas ng ganito kalate? Sayang, dahil gusto sana ni Queen na tanungin alinman kay Peter o kay Vorden kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila at ni Layla. Pero dahil gabi na at mababa na ang enerhiya niya, nagpasya siyang matulog na bago pa makabalik ang 2. At pagkahiga pa lang ng katawan niya sa kama, agad siyang nakatulog. Hindi na nga siya nagpalit ng damit at basta humiga na lang na parang lasing na matanda. Ilang sandali lang, si Peter ang unang bumalik sa dorm. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto at hindi man lang pinansin na bumalik na si Queen. Mabagal siyang lumapit sa kanyang kama, itinaklab ang kumot sa ulo, at bahagyang nanginginig. Pagkatapos, dumating din si Vorden. Napansin niya ang umbok sa ilalim ng kumot sa kama ni Peter, tapos nakita niya na natutulog si Queen. Habang nakatingin si Vorden sa payapang mukha ni Queen, napangiti siya. Mukhang ayos ka lang, mahinang bulong ni Vorden. Patawad. Bawat isa sa kanila ay may sariling problema, ngunit walang nakakaalam sa pinagdadaanan ng isa't isa. Marami silang iniisip, ngunit wala silang mapagsabihan, kaya't natulog silang dala ang kani-kanilang mga demonyo sa gabing iyon. Pagkagising ni Queen, sinalubong siya ng kanyang karaniwang mensahe sa umaga. Mas mababa daily quest complete, iwasan ang direktang sikat ng araw sa loob ng 8 oras. Mas mahigit. Mas mababa 135 400x mas mahigit.
Masaya si Queen sa pagtaas ng kanyang lakas, pero hindi niya masasabi ang pareho tungkol sa bilis ng pag-level up niya. Nasa level 3 pa lamang siya at may 2 kasanayan lang na magagamit. Hindi tulad ng ibang abilidad na nagbibigay ng kontrol sa isang bagay, ang mga kasanayan ni Queen ay isang aksyon lamang. Kung gusto niyang makipagsabayan sa mas mataas na level ng mga may abilidad, kailangan niya ng mas maraming kasanayan. Matapos ang laban kay Luke kahapon, na-realize ni Queen na kailangan niya ng ilang bagay. Una, kailangan niyang gumaling sa pakikipaglaban. Kahit naging sapat ang kanyang mga kasanayan laban sa mga mababang level, iba na kapag kalaban ang marunong talagang lumaban. Dahil lang sa kanyang blood bank kahapon kaya siya nanalo at nakalaban ng walang ingat. Ibig sabihin, kailangan niyang matuto ng hand-to-hand combat. Pangalawa, hindi siya pwedeng lumaban sa mga estudyante araw-araw. Delikado na kagabi pa lang, at hindi pa rin niya alam kung alam ba ni Luke na siya ang umatake. Kung gusto niyang manatiling sikreto ang kanyang ginagawa, kailangan niyang bawasan ang kanyang gabi-gabing aktibidad, o lumakas ng husto para hindi na umasa sa gauntlets na madaling makilala. Dahil dito, may bago siyang target. Naalala ni Queen na may shop function sa system na magbubukas lamang sa level 10. Ito na ang bago niyang layunin, hindi niya alam kung ano ang laman ng shop, pero hindi pa siya binaygo ng system. Nang magising si Vordan, kumilos siya na parang normal sa harap ni Queen. "Oy, nakatulog ka ba ng maayos?" tanong ni Vordan. "Pagpasok ko kagabi, tulog na tulog ka." Sobrang pagod ako kahapon pagkatapos ng combat classes. "Narinig ko na naaksidente ka, ayos ka lang ba?" tanong ni Vordan. "Tulad ng nakikita mo, maayos na ako. Hindi mo na kailangang mag-alala." "Queen, seryoso, kung may nananakit o nang-aapi sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Alam ko na pag-usapan natin na huwag tulungan ang isa't isa para hindi makialam ang mga second year, pero kaya ko silang harapin, huwag kang mag-alala." Ngumiti si Queen pabalik. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pag-aalala ni Layla. Ang Vordan na kaharap niya ngayon ay yung Vordan na gusto niyang makasama. Oo, may sariling problema at minsan ay nagagalit, pero sino ba ang walang ganoon? Ayaw masira ni Queen ang magandang pakikitungo sa kanila, kaya nagpasya siyang si Peter na lang ang tatanungin kapag silang dalawa lang. Kung si Vordan ang tatanungin niya, baka isang panig lang ang marinig niya. Nang magising si Peter, binati rin siya ni Vordan, pero kaunti lang ang isinagot ni Peter. Maging si Peter ay tila kakaiba ang kilos, napansin ni Queen. "Okay ka lang ba, Peter?" tanong ni Queen. Ayos lang," sagot ni Peter habang nagpapalit ng bagong uniforme, parang lutang. Tatlo silang naglakad papuntang kantin, at habang nasa pasilyo, nakita ni Queen ang isang taong ayaw niyang makita sa umaga, si Luke. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang pinagpawisan si Luke at nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang magkasalubong sila, huminto si Luke at tinawag si Queen. "Pwede ba kitang makausap ng pribado?" tanong ni Luke. Agad tumingin-tingin si Queen sa paligid para hanapin kung may kasama si Luke. Kung tinatawag siya nito, malamang ay alam na nitong siya ang umatake sa kanila ni Faye. Handa si Queen sa posibilidad na magsama-sama sila para atakihin siya, pero hindi niya inaasahan na mangyayari agad. Ngunit wala roon sina Brandon at Faye. Dahil maraming estudyante sa paligid, malamang ay hindi gagawa ng masama si Luke, at kung sakali man, kaya niyang depensahan ang sarili nang hindi ipinapakita ang kanyang kakayahan. "Okay lang ba?" sabi ni Vordan na matalim ang tingin kay Luke. Ayos lang Vordan. Mauna na kayo ni Peter, susunod na lang ako." Habang papalayo sina Vordan at Peter, patuloy na tumitingin si Vordan pabalik kina Queen. Nagpunta sina Queen at Luke sa isang bakanteng silid-aralan malapit sa kantin. Maaga pa kaya wala pang klase. Siyempre, pamwesto si Queen malapit sa pinto para makatakbo kung sakaling umatake si Luke. Nakatayo si Luke na parang kinakabahan, nanginginig, at hirap magsalita, hanggang sa wakas ay nagsalita. "Patawad sa nangyari kahapon," sabi ni Luke sabay yuko. "Alam kong nasaktan ka namin sa training at marahil gumanti ka sa amin, pero patawarin mo ako." Natahimik si Queen. Hindi niya inaasahan ito. "Pangako, hindi ko sasabihin kahit kanino ang sekreto mo. Basta, huwag mo lang akong patayin. Hindi na kita guguluhin at walang makakaalam sa nangyari."
Bagaman may duda si Queen kung palabas lang ito, mukhang totoo si Luke, o napakahusay niyang umarte. Pero hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari at bakit ganito ang kilos ni Luke. Salamat sa pagtatago ng sekreto ko. Wala naman akong sama ng loob sa'yo. Yung mga kaibigan mo ang gumalaw laban sa akin, pero ikaw, tinulungan mo lang sila, sagot ni Queen. Salamat sa pagligtas sa akin, sagot ni Luke. Pangako, kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Ayokong mangyari sa akin ang nangyari kay Brandon. Brandon, tanong ni Queen na naguguluhan, anong nangyari kay Brandon? Kabanata 38, Baliw na lalaki. Noong una, nalitaw si Luke sa mga salitang lumabas sa bibig ni Queen. May dalawang posibleng dahilan kung bakit siya umaasta ng ganoon. Maaaring nagpapanggap lang si Queen na hindi niya alam, o noong dinala si Brandon sa ospital ay buhay pa ito. Ibig sabihin, iniisip ni Queen na buhay pa si Brandon matapos niya itong atakihin. Makinig ka, nangangako akong itatago ko ang sikreto mo. Alam kong inatake mo si Faye dahil sa nangyari sa weapons hall, ikaw lang ang posibleng gumawa noon. Sino pa ba ang aatake sa kanya at may gauntlets na katulad ng sayo? Kaya pagkatapos mong talunin ako, pinuntirya mo si Brandon, paliwanag ni Faye. Tingnan mo, gusto ko lang mamuhay ng normal dito sa paaralan, ayoko ng gulo. Hindi ko alam kung bakit ka nagtatago sa peking power level mo pero pakiusap. Ayoko lang masangkot at iiwas na lang ako sayo. Sinusubukan ni Queen intindihin ang impormasyong narinig niya. Sa ngayon, isang estudyante ang namatay. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang proseso o parusa kapag may namatay na estudyante, at ayaw niya ring malaman. Kung malalaman ng iba ang tungkol sa pag-atake kina Faye at Brandon, natural na iisipin nilang gusto lang maghiganti si Queen. Ngunit ang magpapaisip sa kanila ay ang katotohanang isa lang siyang level 1 student. Sa ngayon, tanging si Luke lang ang nakakaalam ng sikreto niya, kaya hindi nakapagtataka kung bakit ito natatakot sa kanya. Sa lahat ng impormasyong ito, naisip ni Queen na mas mabuting makisama na lang muna. Huwag kang mag-alala, sabi ni Queen. Tulad ng, sinabi mo, ipinagtanggol mo lang ang kaibigan mo at wala ka namang ginawa para saktan ako sa combat class. Hanggat hindi mo ako ginugulo, hindi rin kita guguluhin. Salamat, sabi ni Luke sabay yuko at alis sa silid. Pagkaalis ni Luke, may naiwan na tanong sa isip ni Queen, sino nga ba ang pumatay kay Brandon? Mayroon bang may galit sa kanya sa paaralan? Ilang araw pa lang silang narito at sinadya ng paaralan na walang masyadong nakakakilala sa isa't isa bago sila dalhin dito. Mahirap para kay Queen na mag-isip ng suspect, ang tanging alam niya tungkol kay Brandon ay ang nangyari sa combat classes. Kung gaya niya na may pagkapeti ay kayang magplano ng ganoon, baka marami na rin itong nakaaway. Matapos ang usapan, tumungo si Queen sa kantin para makasama ang dalawa niyang roommate. Ngunit pagpasok niya, imbes na makita si Warden at Peter na magkasama gaya ng dati, mag-isa si Warden at wala si Peter. Mabilis na kinuha ni Queen ang pagkain at naupo sa tabi ni Warden. Oy, hindi ka ba nag-aalala na baka atakihin ka ng mga second years? Tanong ni Warden. Sa itsura ng mga bagay, patuloy pa rin tayong guguluhin ng iba, kaya mabuti nang mamuhay tayo ayon sa gusto natin, sagot ni Queen. Oy, nasaan si Peter? Hindi ba magkasama kayong pumunta rito? Mali ang tinitingnan mo, sagot ni Warden habang itinuturo ang ibang bahagi ng kantin. Nasa low-level section sila, kung saan karaniwang nakaupo ang mga level 1 at 2 students, at dito rin karaniwang sama-sama si Peter. Ngunit ang tinuturo ni Warden ay ang mga mesa ng mas mataas na level 4 at 5, at doon nakaupo si Peter. Anong ginagawa niya roon? Ina-target ba siya? Tanong ni Queen. Di ko alam. Pagpasok ni Peter sa kantin, tinignan niya ako at sinabi, may mga bago akong kaibigan na nakilala noong isang araw, sasama muna ako sa kanila. Tinanong ko kung kailangan niya ng tulong pero sabi niya, huwag kang mag-alala. Habang pinagmamasdan nila si Peter, mukhang maayos naman itong nakikihalubilo. Hindi siya inuutusan kumuha ng pagkain o magbuhat ng gamit gaya ng ginagawa ng iba sa mababang level. Siguro bantayan na lang muna natin. Mukhang wala naman siyang problema at pwede rin natin siyang tanungin mamaya. Habang kumakain sila ni Warden, may biglang bumagsak na tray ng pagkain sa mesa. Sana okay lang sa inyo na sumama ako, sabi ni Leila sabay upo.
Pagkaupo ni Layla, hindi nito mapigil ang titigan si Vordan, at ganoon din si Vordan sa kanya. Nasa gitna nila si Queen at ramdam niya ang init at tensyon sa hangin. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa dalawa. Kaya pala maganda na ulit ang hita mo, sabi ni Layla. Biglang kumislot ang mukha ni Vordan. Hahaha, anong pinagsasabi mo? Pasensya ka na, ako nga pala si Vordan, at parang ngayon lang tayo nagkita, sabi nito habang iniabot ang kamay para makipagkamay. Buwisit ka, akala mo ba makikipagkamay ako at magpapanggap na walang nangyari? Sagot ni Layla, saka humarap kay Queen. Queen, hindi mo pa ba napapansin na baliw ang lalaking to? Huwag mo akong tawaging baliw, mabagal at malinaw na sabi ni Vordan, isa-isang binibigkas ang bawat salita. Oy, siguro kailangan niyo munang kumalma. Sabi ni Queen na pakiramdam niya ay sasabog na ang tensyon sa kantin. Hindi ko pa alam kung anong nangyari sa inyo, pwede bang ipaliwanag? Inatake ako ng lalaking to kagabi nang pumunta ako sa kwarto ninyo, sabi ni Layla sabay hila sa uniforme para ipakita ang pulang marka sa kanyang leeg. Sinasabi ko sa iyo Queen, delikado yan, layuan mo. Halatang nanginginig si Vordan, mahirap malaman kung dahil sa galit o sa ibang dahilan. Sabi ko huwag mo akong tawaging baliw, muli niyang sinabi, mabagal at matalim ang bawat salita. Kabanata 39, Factorial. Batay sa tono ng boses ni Vordan, parang sasabog. Na siya anumang oras at handa na si Layla para doon. Naka-alerta ang lahat ng pandaman niya, handang gamitin ang kakayahan anumang segundo. Pati si Queen ay hindi sigurado kung ano ang balak gawin ni Vordan. Vordan, totoo ba ang sinabi ni Layla? Inatake mo ba siya? Tanong ni Queen sa malumanay na boses, umaasang maibsan ang tensyon. Pagkarinig noon, tumigil si Vordan sa panginginig at tinaas ang ulo niya. Pasensya na sa pag-atake sa iyo. Nang makita ko ang dugo ni Queen, inakala kong bumalik ang umatake para maghayganti. Akala ko baka pumasok ka para atakihin din ako at si Peter, paliwanag ni Vordan. Ewan ko kung alam mo pero si Peter ay level 1 lang, at kahit level 5 ang nakalagay sa indicator ko, kailangan kong hawakan ang tao para magamit ang abilidad ko. Nang pumasok ka sa pinto, wala na akong choice kundi mauna. Paano kami maniniwala sa iyo? Sagot ni Layla, na halatang naiinis pa rin sa nangyari. Para sa kanya, hindi matatag ang isip ni Vordan, para bang palit-palit ng mood at ugali. Ilang segundo lang ang nakalipas, akala niya aatakihin siya ulit ni Vordan, pero biglang kalmado ito. Hindi siya kumbinsido, pati si Queen, napansin na may kakaiba sa kilos ni Vordan. Lagi itong parang may tinatago, noong tinanong tungkol sa nangyari sa pagitan niya at ng mga second years, at pati ngayon sa insidente kay Layla. Hayaan ko na muna kayo, sabi ni Vordan. Pasensya na sa nangyari. Queen, kung kailangan mo ako, sabihin mo lang. Pagkatapos ay umalis na siya, iniwan ang dalawa. Kita mo na, sabi ni Layla, hindi siya stable. Naiintindihan ko na minsan na protektahan kanya at hindi ka pa niya nasasaktan, pero ang taong katulad niya, pwede kang saktan kahit kailan. Alam ni Queen na may punto si Layla. Hindi iyon ang unang beses na nakita niyang nagwala si Vordan, at malamang hindi rin iyon ang huli. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi siya natatakot kay Vordan tulad ng iba. Lahat ng agresibong kilos ni Vordan, pakiramdam ni Queen, ay hindi nakatuon sa kanya. Sa pasilyo, habang papunta sa kanyang elemental combat class, dumaan si Vordan sa isang bakanteng silid. Sumandal siya sa pader at huminga ng malalim. Nang tiningnan niya ang kamay, may dugo. Napakapit siya ng mahigpit hanggang tumagos ang kuko sa palad. Bakit ka nakialam? Pwede sana nating turuan ng leksyon ang babaeng iyon. Ano bang sabi ko? Dahil sa'yo kaya tayo napasok sa gulo. Ikaw ang unang umatake sa kanya. Kasalanan natin ito. Sige, pero alam mong kapag patuloy mong pipigilan kami, lalong mag-iipon ng galit ang maliit. Kapag naisip niyang tinatakasan siya ni Queen, lalo siyang magagalit, at kapag siya na ang kumontrol, wala tayong magagawa. Hindi ko hahayaang umabot sa ganon. Pasensya na Queen kung nadamay ka rito, pero malas ka lang na ikaw ang pinili ng maliit. Pagkatapos ng almusal, oras na para kay Layla at Queen sa kanilang Beast Weapons class. Pagdating nila, wala sina Faye, Brandon, at Luke. Siyempre, sina Faye at Brandon ay pinagbawalan sa klase,
at nag-transfer naman si Luke sa ibang combat class para lang mailayo ang sarili kay Queen. Nasa unahan si Leo, handang magbigay ng instructions para sa klase. Ngayon, ang lesson natin ay individual practice. Sa nakaraang araw, lumaban kayo gamit ang inyong weapon. Ngayon, dapat matutunan nyo kung paano maging parte ng katawan nyo ang weapon na yan. Mag-isip kayo ng kakaibang paraan para pagsamahin ang ability at weapon ninyo. Bukas, isasagawa natin ang pinaghirapan nyo ngayon. Kanya-kanya ng pwesto ang mga estudyante. Ang ilan ay umupo muna para magplano kung paano pagsasamahin ang kanilang ability at weapon. May isang estudyante na nilagyan ng apoy ang kanyang letigo para maging fire whip, at may isa namang nagbago ng hugis ng kalasag para maging may spike. Samantalang si Queen, walang ideya kung ano ang gagawin. Simple lang ang kanyang skill at wala siyang maisip na gawin kundi iwas-iwas ang kamay. Pero higit sa lahat, gusto talaga niyang matutong lumaban. Sana may magturo sa akin kung paano gamitin ito, buntong hininga ni Queen. Mas mababa request of combat lesson activated mas mahigit. Mas mababa a suitable weapon is currently in use mas mahigit. Mas mababa hand-to-hand combat levy. Isang will now be shown mas mahigit. Bigla, sa pagsabi ni Queen ng mga salitang iyon, may na-activate sa loob ng system. Sa harap ng kanyang mga mata, may lumabas na video. Agad niyang tiningnan kung may nakakakita rin, pero mukhang siya lang ang nakikita nito. Sa video, may isang matangkad na lalaking may mahabang blonding buhok, nasa isang malaking bakanteng silid. Suot nito ang dalawang gauntlets na kahawig ng kay Queen, pero mas makapangyarihan ang itsura. Ang kagwapuhan nito ay pambihira, kahit si Queen ay di karaniwang magsabi ng ganoon tungkol sa isang lalaki. Isang bagay pa ang napansin ni Queen, ang matatalim nitong pulang mata. Hello, at welcome sa hand-to-hand combat classes for beginners, masayang bati ng lalaki. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, pero kung napanood mo ang video na ito, ibig sabihin isa ka sa amin. At umaasa ako na hindi walang kwenta ang impormasyon sa panahon mo ngayon. Ang anyo ng lalaki at ang mga sinabi nito ay nagbigay kay Queen ng matibay na dahilan para isipin na isa itong vampire. Habang masigasig na pinagmamasdan ni Queen ang lalaking may blonde na buhok sa video, napansin niya ang ilang bagay na nabasa niya sa mga fantasy novel na nagmumungkahi na ang matangkad na lalaki ay isang vampira. Ang maputlang balat, ang kagandahan ng mukha, at higit sa lahat, ang pulang mga mata. Bukod pa rito, sinabi rin ng lalaki sa video na isa si Queen sa kanila. Kung sinusubukan ni Queen na intindihin ang ibig sabihin ng kanyang mga salita, sinasabi ng lalaki na isa siyang vampira. Ngunit may iba pang kakaibang mga pahayag din ng lalaki. Halimbawa, hindi niya alam kung gaano nakatagal ang nakalipas. Ibig bang sabihin ba nito na matagal na ang video, o buhay pa kaya ang lalaki sa video? Sa ngayon, kailangan ni Queen na isantabi muna ang lahat ng kanyang mga tanong, dahil wala siyang magagawa para patunayan ito. Nagpatuloy ang video, at muling nagsalita ang matangkad na lalaki na may blonde na buhok. Sa sino mang makakapanood ng video na ito, ipapakita ko ngayon ang ilang kakayahan na dapat mong matutunan sa iyong antas. Ang ating uri at kakayahan ay mas epektibo kapag gumagamit tayo ng sandata na sumasaklaw sa ating mga kamay. Nagpakita ang lalaki ng posisyon sa pakikipaglaban. Tutukayin ko ang dalawang basic na galaw, at nasa sa iyo ang matutunan kung paano ito gagamitin sa labanan. Kung makalimot ka, maaari mong buksan ang iyong system anumang oras at panoorin muli ang mga video. Ang unang galaw ay isang depensibong galaw, tinatawag ko itong flash step. Upang maisagawa ito, kung tama ang pagkakaset-up ng system, kailangan mo nang hindi bababa sa 15 puntos ng agility. Ipinakita ng lalaki ang flash step. Yumuko siya at lumipat sa kabilang sulok ng kwarto sa isang iglap, sabay na may lumilitaw na after image ng kanyang katawan. Ngunit marami itong ginagamit na stamina, kaya kahit na sapat ang agility points mo para gawin ito, mag-ingat ka na huwag maubos ang lakas. Gagamitin ko lang ito kapag iiwas sa kamatayan o susugod sa kalaban. Tandaan rin na bagamat mabilis ang galaw at mahirap makita ng mata, maksimum na 5 metro lamang ang layo na maaari kang ilipat nito. Tinitingnan ang galaw, agad na napansin ni Queen kung gaano ito kapaki-pakinabang. Sa huling laban niya kay Luke, maaari niyang naiwasan ang ilang suntok sa huling segundo. Ang tanging problema,
wala pa siyang sapat na agility points para mag-practice ng galaw. Ang susunod na kakayahan ay hammer strike. Muling pamwesto ang lalaki sa fighting stance, itinaas ang kanyang kanang paa at pinatama ito sa sahig, sabay na inurong ang kaliwang kamay at itinulak palabas ang kanang kamay. Lahat ito ay isinagawa sa isang smooth na galaw. Sa simpleng panunood ng video, napansin ni Queen na bahagyang gumalaw ang hangin. Cool, di ba? Sabi ng lalaki habang nakangiti. Para sa galaw na ito, kailangan mo nang hindi bababa sa 15 puntos ng strength. Iyon na lang muna sa ngayon. Kapag handa ka na, mabubuksan ang susunod na set ng hand-to-hand combat classes para sa iyo. Kung gusto mo ng mas detalyado at slow motion na bersyon ng video, nakasave din ito sa iyong system. Good luck, kaibigan, at naway magtagumpay ka. Pagkatapos magsalita ng lalaki, agad na natapos ang video. Nang buksan ni Queen ang kanyang system, may bagong tab na, tutorial, na naglalaman ng 2 video ng mga kakayahan na ipinaalam sa kanya. Nang panoorin ang mga video, eksakto tulad ng sinabi ng lalaki. May slow motion na bersyon at detalyadong paliwanag kung paano gamitin ang mga galaw at ano ang kailangan gawin. Hindi maiwasan ni Queen ang mag-isip kung sino ang lalaking iyon. Ang paraan ng pagsasalita niya ay nagpapakita na alam niya ang tungkol sa system. Ibig ba sabihin nito na siya ang lumikha ng book na iniwan ng mga magulang ni Queen? Ngunit mahirap para kay Queen na alalahanin kung nakilala ba niya ang lalaki sa video. Hindi rin niya maalala ang mukha ng kanyang mga magulang ng malinaw. Anuman ito, masaya siya na nagsisimula ng makatulong ang system sa kanya. Noong una, mahirap ang system dahil nagbigay ito ng mga quests para uminom ng dugo at may mga drawback tulad ng paghahati ng stats kapag nasa ilalim ng araw. Ngunit ngayon, mas lalo siyang natuwa na natuklasan ang system. Agad na sinimula ni Queen panoorin ang hammer strike video. Habang suot ang gauntlets, technically may higit sa 15 puntos siya sa strength. Hindi siya sigurado kung bibilangin ito, ngunit wala namang mawawala kung susubukan niya. Habang nanunood si Queen ng video, lumapit si Leo. Queen, may masamang balita ako, sabi ni Leo. Napansin din ni Queen ang 2 sundalo sa likod nito. Kinakailangan mong sumunod sa mga lalaking ito, may ilang tanong silang gustong itanong sa iyo. Huwag kang mag-alala, sasama rin ako. Hinawakan ng isang gwardya si Queen, habang ang isa ay humawak kay Leo. Hey, anong nangyayari dyan? Tanong ng mga estudyante sa paligid. Kinuha ba siya? Mga estudyante, babalik kami agad. Magpatuloy lang kayo sa pag-aaral at kung makakita ako ng sinuman na tamad o lumalabag sa rules, alam niyo ang kahihinatnan, sabi ni Leo. Ilang sandali ang lumipas, teleport sila sa isang maliit na kwarto na may mga ilaw sa taas. Isang mesa ang nasa gitna, may nakaupo na babae na may hood sa isang panig, at isang bakanting upuan sa kabilang panig. Nakatayo sa likod ng babae ang isang lalaki na may ranggong general sa kanyang uniforme. Umupo ka, sabi ng general. Umakto si Queen at umupo sa bakanting upuan. Ngunit sa atmosfera ng kwarto, hindi maiwasang makaramdam siya ng kaba. Huwag kang mangamba, bata. Kung wala kang nagawang mali, wala kang dapat ipag-alala. 41 kabanata, ikaw ba yun? 1,000,000 kaisipan ang biglang dumagsa sa isipan ni Queen. Natuklasan na ba nila ang kanyang kakayahan? Pipilitin ba siyang isuko ito? O ibinunyag ba ni Luke sa kanila na napatay niya si Brandon kaya ngayon ay paghihigpitan siya? Bagamat sinusubukan ni Queen na kumalma, halos imposible ito. Habang nakaupo siya, ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na parang gustong tumakas sa dibdib niya. Boy, kalma lang, sabi ni Leo, pakiramdam ko naririnig na rin ng iba ang tibok ng puso mo. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalam ang ilang bagay, sabi ng sergeant. May isang estudyante na nagngangalang Brandon Richardson ang kamakailan lamang ay namatay. Ayon sa guro ninyo, siya at ang isa pang estudyante na si Fei Lan ay umatake sa iyo sa combat classes kahapon. Ngayon, hindi lang isa ang estudyanteng namatay, kundi si Fei ay na-hospital din kagabi. Kaya pala may kinalaman ito sa kamatayan ni Brandon. Sa ngayon, wala kaming tiyak na ebidensya kung ano ang nangyari kay Brandon, kaya napunta kami sa iyo. Bagamat mahirap paniwalaan na isang taong walang kakayahan ay makakagawa ng ganitong bagay, laging may paraan.
Ang babaeng nakaupo sa harap mo ay may kakayahang matukoy kung nagsasabi ka ng totoo. Ngayon, pakiusap sundin ang kanyang hinihiling. Okay lang, sabi ng babae, kailangan ko lang ilagay mo ang iyong kamay sa ibabaw ng sa akin. Nang ilagay ni Queen ang kanyang kamay sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Mas mababa nakakita ng kakayahan mas mahigit. Mas mababa hindi mablock ang kakayahan ng user mas mahigit. Ngayon, sabihin mo sa akin, ikaw ba ang pumatay kay Brandon Richardson kagabi? Tanong niya, dahil sa pakiramdam ng kapayapaan, nakasagot si Queen ng natural. Parang lumulutang siya sa ulap. Hindi ko ginawa. Patuloy na hinawakan ng babae ang kamay ni Queen bago ito bitawan. Nagsasabi siya ng totoo. Gaya ng sinabi ko, hindi ko rin matanggap na magagawa niya iyon. Sabi ni Leo, paano pa kaya, level 1 lang siya. Wala na tayong ibang lead. Sayang, pero minsan nangyayari ang ganitong aksidente. Normal lang ito, sabi ng sergeant. Pasensya na sa pag-aaksaya ng oras ninyo, maaari na kayong bumalik sa klase. Pagkatapos ng pagtatanong, muli nilang hinawakan si Leo at Queen at ilang sandali lang ay na-teleport na pabalik sa weapons hall. Boy, ang tibok ng puso mo ay nagsimulang magduda ako na may tinatago ka, sabi ni Leo, pero natutuwa ako na hindi ikaw ang may gawa, kung hindi, mawawala ang isang promising student. Habang naglalakad si Leo sa silid at nagbibigay ng payo sa iba pang estudyante, lumapit si Layla kay Queen. Ano ang nangyari, okay ka lang ba? Oo, mukhang okay naman sa ngayon, sagot ni Queen. Ipinaliwanag ni Queen kay Layla ang nangyari sa integration. Sa simula, nagulat siya nang marinig na namatay si Brandon ngunit natuwa na nalinis na ang pangalan ni Queen. Ngunit habang iniisip niya, nagsimulang magtaka kung sino ang taong sapat na baliw upang pumatay ng estudyante at bakit. Queen, baka hindi mo gusto ang sasabihin ko, pero sa tingin mo ba Vordan ang may gawa? Bakit mo nasabi yun? May nangyari ba sa pagitan ni na Vordan at Brandon? Hindi, pero hindi ba kakaiba na lumapit si Vordan sa'yo? Level 5 siya habang level 1 ka lang. At noong inatake niya ako, sigaw niya ang pangalan mo. At sa totoo lang, parang baliw siya para gawin iyon. Talaga, pero bakit? Hindi naman tayo matagal magkakilala ni Vordan. Sa tingin mo ba may gagawa ng ganito para sa akin? Oo, kahit sa tingin ko baliw siya, hindi naman sa ganitong sukdulan. Nagpatuloy ang kanilang combat practice, ngunit hindi makapag-concentrate si Queen. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Layla. Walang lead tungkol sa pagkamatay ni Brandon at kakaibang kumilos si Vordan ilang beses. At ang huling bagay, wala si Vordan sa kanyang kwarto kagabi. Ano nga ba ang ginawa niya ng gabing iyon? Pagkatapos ng combat class, nagpa siya sina Layla at Queen na mag-hangout. May ilang eksperimento silang gustong gawin kay Queen at sa kanyang kakayahan. Gusto ni Queen malaman kung paano mapipigilan ang araw sa epekto sa kanya. Gusto naman ni Layla malaman kung posible ba siyang gawing vampire. Habang palabas sila ng weapons hall, hinarang sila ng ilang second-year students. Pinapunta nila ang lahat ng first-year students sa assembly hall. Ano kaya ang nangyayari? Sabi ni Layla. Hindi ko alam, sagot ni Queen. Mga humigit kumulang 100 first-year students ang nagtipon sa assembly hall, walang guro ngunit may ilang second-year students. Nasa stage si Momo. Maligayang pagdating sa inyong lahat, sabi ni Momo, may espesyal akong mensahe sa mga first years. May isang taong sumubok lumaban sa atin, iniisip niyang mababali ang sistema ng paaralan. Narito ako upang ipakita kung ano ang nangyayari sa mga hindi sumusunod. Hinatak ni Momo ang isang tali at unti-unting bumukas ang kurtina sa stage. Nakita ang isang estudyante na nakatali at puno ng sugat at pasa. Vordan. Sigaw ni Queen. Kabanata 42, Pagsasanay sa target. Sa wakas, nagtipon na ang mga estudyante sa unang taon sa assembly hall gaya ng inutusan. May kaunting usapan sa kanilang pagitan habang tila walang guro na naruroon, tanging mga estudyante sa ikalawang taon lamang. Madaling makilala ang pagkakaiba ng taon ng estudyante sa pamamagitan ng ranggo na nakalagay sa kanilang uniforme. Narito na ba ang lahat? Tanong ni Momo. Oo, lahat mula sa klase ni Del at sa klase ng armas at labanan ay narito. Sige, simulan na natin ang palabas. Sa sandaling iyon,
Hinayla ni Momo ang isang piraso ng tali at binuksan ang kurtina, na nagpapakita kung ano ang nasa likod nito. Habang binubuksan ang kurtina, makikitang malubhang pinagtripan si Vorden, nakatali sa isang malaking kahoy na tabla. Bigla, ilang estudyante sa ikalawang taon ang naglabas ng mga kariton na puno ng malalaking itim na bilog na bato. Kinuha ni Momo ang isa sa mga bilog na bato at hinawakan ito sa kanyang kamay. Ito ay isang metal na bola na pinagsama sa kapangyarihan ng Beast Crystal, paliwanag ni Momo. Nang natuklasan ng mundo kung paano pagsamahin ang Beast Crystal sa ating mga armas, ito ay naging malaking pagbabago sa digmaan. Pero hindi ito tinuturo sa inyo sa unang taon, kailangan ay activate ang Beast Weapon gamit ang sariling kakayahan. Kapag na-activate, nagkakaloob ito ng dagdag na kapangyarihan. Mas mataas ang antas ng Beast Crystal, mas mataas ang kapangyarihan. Habang pinapanood ni Queen ang buong pangyayari, hindi niya maiwasang tumingin kay Vorden na pinagtripan. Nagtataka siya kung paano kayang maging kalmado ni Momo na parang nagbibigay lang siya ng presentasyon sa klase. Nagdesisyon ang mga estudyante sa ikalawang taon na bigyan kayo, mula sa Beast Weapons class at ilan sa iba pang estudyante sa unang taon, ng shortcut. Ngayon, ipapakita namin kung paano ay activate ang Beast Weapon gamit ang mga bolang ito. Isang estudyante sa unang taon ang nagtaas ng kamay at nagtanong, excuse po, alam ba ng mga guro ang tungkol dito? Nagkaroon ng katahimikan sa ilang sandali, pati ang mga estudyante sa unang taon ay hindi makapaniwala sa tanong na iyon. Halata namang lihim ito sa likod ng mga guro. Bigla, isang estudyante sa ikalawang taon ang lumapit mula sa gilid ng assembly hall at agad na sinuntok ang estudyanteng nagtanong. Paulit-ulit siyang sinuntok hanggang sa mawalan ng malay. May iba pa bang tanong? Tanong ni Momo. Nanatiling tahimik ang mga estudyante sa unang taon sa takot. Ayaw nilang magsalita lalo na nang makita nila kung ano ang nangyari sa batang nagtanong. Magaling, sabi ni Momo bago ipagpatuloy, ngayon ipapaliwanag ko, ang mga Beast Stones na ito ay ginawa para tulungan kayong i-activate ang inyong kagamitan. Sa totoo lang, medyo walang silbi sila, pero kapaki-pakinabang para sa demonstrasyon. Tulad ng pag-activate ng kakayahan sa katawan, kailangan mong mag-concentrate sa bola sa harap mo. Isipin ito na parang bahagi ng iyong katawan at i-focus ang kakayahan mo dito. Bigla, ang itim na bola sa kamay ni Momo ay nagbago mula itim patungo sa berde. Karaniwan, hindi. Nagbabago ng kulay ang inyong armas kapag na-activate, pero tulad ng sinabi ko, ang mga bolang ito ay para lang sa pag-aaral kung paano i-activate ang armas. Kapag nagbago na ang kulay, ibig sabihin, na-activate na ito at tumaas ang lakas. Ngayon, ang pagsasanay natin ay sa pagtama sa target. Inilipat ng mga estudyante sa ikalawang taon si Vorden mula sa entablado at inilagay sa sahig kasama ang iba pang estudyante sa unang taon. Ang tabla na ito ay espesyal, kahit bala ay hindi makakapasok dito, tanging kapangyarihan ng Beast Weapon lamang ang makakapasok. Kaya sa leksyon ngayon, itapon ang bola at tamaan ang target. Simple, di ba? Ano, pinapayagan ba talaga ito? Hindi ba tayo mapaparusahan sa ganito? Ang ibig kong sabihin, hindi ba nagmamalasakit ang mga guro? Noong pinahirapan tayo dati, bakit ngayon mag-aalala pa sila? Ginagawa lang ito ng mga ikalawang taon dahil alam nilang makakalusot sila. Mas matagal na sila dito kaysa sa atin. Tumingin si Momo sa karamihan, at nang mapansin niya si Queen, sinabi niya. Nakalimutan ko, ang baliw na batang ito ay tina-target kami sa ikalawang taon isa-isa, iniisip na hindi namin mapapansin. Hindi lamang niya pinansin ang aming babala kundi sinadyang lumaban sa amin. Pinatigil na namin siya dito mismo sa hall na ito dati, pero hindi pa rin siya nakinig. Ngayon, babala ito sa inyo. Ganito ang nangyayari sa mga sumusubok gulo sa paaralan. Ibuhos ng mga ikalawang taon ng mga kahon ng itim na Beast Stones at kumalat sa sahig. Sapat ang dami para makapag-throw ang bawat estudyante ng kahit isang bola kay Vorden. Sino ang gusto magsimula? Tanong ng isa sa ikalawang taon. Kung walang kusang loob, pipiliin ko na lang kayo. Walang sino man ang nag-volunteer. Karaniwan, ang mga estudyante ay mabait sa mga mas mahihina, pero hindi sa ganito. Mukhang sinadya nilang pahirapan si Vorden. Sige, ikaw, batang babae na may kayumangging buhok, ikaw muna, sabi ng estudyante sa ikalawang taon,
habang ibinibigay ang bola sa kanya. Hindi ko kaya, sagot niya. Tunay, kung hindi mo kaya, bakit hindi natin ilagay ka na lang sa tabla? Biglang nanghina ang mukha ng babae. Isa lamang siyang level 2 ability user at marami na siyang natanggap na parusa, pero ito ay tila sobra na at ayaw niyang masaktan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng makakatulong sa kanya, pero lahat ay iwas tingin. Alam mo na ang dapat gawin, di ba? Habang nakatuon siya sa bola, nagsimulang magliwanag ito ng pinakaliit na shade ng berde. Inaasahan para sa isang level 2 user, mahina ang kulay. Pero okay lang, kung itatapon mo ng malakas, tatama pa rin ang bola. Sumara ang babae ng mata at itinapon ang bola, ngunit mabigat ito at hindi umabot kay Vorden. Lumayas ka, sabi ng lalaki, at mabilis na umalis ang babae. Sunod. Ang sumunod ay isang lalaki, may level 2.5 na kakayahan. Nang hawakan niya ang bola, nagbago ang kulay at na-activate ang Beast Core. Hindi siya nag-atubili at itinapon ang bola, na tumama kay Vorden sa tiyan. Umatras si Vorden at lumabas ang dugo mula sa bibig. Makikita ninyo, iyon ang perpekto. Ganon ang dapat gawin ng lahat. Nasa likod sina Layla at Queen, pinapanood ang lahat. Isa sila sa huli na pumasok, at kahit may sama ng loob si Layla kay Vorden, alam niyang mali ang nangyayari. Ang mga salbaheng iyon, Queen, tawagan mo si Leo. Kung siya ang makaalam, maaaring itigil niya ang gulo. Ngunit nang lumingon si Layla, wala si Queen. Piliin niyo ako, gusto kong subukan, sabi ni Queen, nakangiti, habang nakatayo sa harap ng mga estudyante. Nakatingin si Layla, tuliro sa ginawa ni Queen. Kabanata 43, Pagsalungat. Nang magboluntaryo si Queen, hindi maiwasang mag-isip ni Nano na may balak ito. Alam niyang magkaibigan sila kaya't bakit siya magboluntaryo. Sa isang paraan, ang buong demonstrasyon na ito ay para ipakita sa mga unang taon na dapat nilang sundin ang utos ng mga ikalawang taon. Tuwing taon, nagiging tradisyon ito sa akademya. Nangyari rin sa kanila ito nung sila ay unang taon pa lamang. Isang pagpapakita na may kapangyarihan na mas malaki kaysa sa kanila at hindi dapat maging mayabang. Upang ipakita na may mas malakas na kapangyarihan sa hinaharap, hihikayatin silang magsikap ng higit pa. Hindi ito kailanman ginawa para humantong sa ganitong sitwasyon. Sa simula, binigyan lamang nila si Vorden ng simpleng babala. Ngunit si Vorden ang unang nagsimulang umatake sa mga ikalawang taon. Noon, nagpa siya sina Nano at iba pa na ipakita ang kanyang lugar. Inasikaso nila si Vorden mag-isa, o kaya naman sa tingin nila. Patuloy siyang sumuwi sa kanilang mga utos at patuloy na inaabala ang mas mahihinang ikalawang taon na estudyante isa-isa. Doon nila naisip ang parusahan siya sa publiko upang maiwasan ang ganitong mga problema sa hinaharap at ipakita kung ano ang mangyayari sa mga sumusuway. Sinimulang magmasid ni Queen sa lahat ng ikalawang taon na estudyante sa silid. May 8 ikalawang taon na estudyante sa gilid ng bulwagan, 4 sa bawat panig, habang may humigit kumulang 50 unang taon na estudyante sa gitna. Mayroon ding 2 estudyante sa tabi ni Vorden, 1 sa bawat panig ng entablado. Sila ang pinakamahina sa grupo. Lahat ng ito ay may power level 2 na nakalagay sa kanilang mga relo. Kahit na ikalawang taon na sila, sinusunod nila si Momo kaya mas mahina sila kaysa sa kanya. Posibleng natutunan na nila ang paggamit ng soul weapon, ngunit hindi pa sigurado. Kakaunti pa lamang ang natutunan ng mga bagong ikalawang taon kaya hindi pa sila gaanong sanay. Ang tunay na problema ay si Momo at ang mga nasa tabi niya. Si Momo ay may power level 6, habang ang dalawa sa tabi niya ay level 4. Malabong tutulong ang mga unang taon kay Queen, at kahit ang pinakamalakas sa kanila, si Erin, ay level 5 lamang. Hindi na nakapagtataka na natatakot ang mga unang taon kahit mas marami sila. Habang hawak ni Queen ang bola, lumabas ang isang mensahe. Mas mababa basic tier beast weapon, round ball mas mahigit. Mas mababa gusto mo bang i-activate? Mas mahigit. Mas mababa lakas ng sandata ay tataas ng 5% mas mahigit. Namutawi sa kanya ang porsyento, katulad ng ibinibigay ng kanyang gauntlets. Marahil hindi na niya kailangang alamin kung paano i-activate ang beast weapons, dahil tila gagawin na iyon ng sistema para sa kanya. Mas mababa activate mas mahigit. Nagsimulang magliwanag ang itim na bola,
mas maliwanag kaysa sa anumang bola na hawak ng ibang estudyante. Paano ito nangyari? Nagawa niyang i-activate ang basic tier weapon ng buo. Naisip ni Momo. Ibig sabihin tataas ang lakas nito ng 5%. Kung mas mataas na tier ang sandata niya, paano kaya? Lumapit si Queen sa harap ni Vorden. May 5 metro na pagitan sa kanila. Bakit natin merong ganitong kapangyarihan? Malakas niyang sabi. Hindi ba ito para ipagtanggol ang sarili, at labanan ang mga nambabastos sa ating mga kaibigan at pamilya? Naramdaman ni Vorden ang intensyon ni Queen. Queen, huwag mong gawin yan. Bulong ni Vorden, ngunit hindi siya narinig. Matagal na akong pinapahirapan dahil mahina ako noon. Ano pa ang pakialam ko kung tatanggapin ko na naman ang hampas ngayon? Binitawan ni Queen ang bola gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa 16 points ng lakas at dagdag na 5%, mabilis na lumipad ang bola mula sa kanyang mga daliri. Ngunit sa halip na si Vorden ang tamaan, ang bola ay tumama sa tiyan ng estudyanteng nakatayo sa gilid ng entablado. Napakatindi ng tama na napataas ang estudyante at nawala ng malay sa isang hampas lamang. Mas mababa 50x gained mas mahigit. Mas mababa 175/400x mas mahigit. Anong ginagawa ninyo? Dakpin siya, sigaw ni Momo. Alam ni Queen na hindi niya kayang labanan ang lahat ng ikalawang taon, kaya napagpasyahan niyang lumikha ng kaguluhan. Lumapit ang 2 level 4 na estudyante sa tabi ni Momo, ngunit sa halip na tumakas, tumakbo si Queen patungo sa gitna ng mga unang taon. Kumuha siya ng 2 pang itim na bola sa sahig at sinikap na maabot ang mga mahihinang estudyante sa gilid habang umiikot sa gitna ng mga unang taon. Natukoy niya ang kanyang target, ang mahihinang level 2 sa gilid. Muli, hinagis niya ang 2 pang bola ng buong lakas. Isa sa mga estudyante ay nakaiwas, ngunit ang isa ay nabangga at nawala ng malay. Mas mababa 50x gained mas mahigit. Mas mababa 225/400x mas mahigit. Ganito ang plano ni Queen, bawat level up ay may kakayahan siyang makuha, at umaasa siyang makakatulong ito sa laban. May sapat na ikalawang taon na kailangang labanan upang makapag-level up. Lumapit siya muli sa gitna upang kumuha pa ng bola, gamit ang ibang estudyante bilang panangga. Kung sino ang makakabato o makakakuha sa kanya, hindi na siya paparusahan. Sigaw ni Momo. Nagkatinginan ang mga unang taon. Ayaw nilang makialam sa una at hindi sigurado sa gagawin. Bakit kami susunod sa'yo? Sabi ni Layla. Kanina lang pinagsabihan mo kami sa isang tanong. Paano namin malalaman kung maaasahan ka? Sige, kung ayaw nyo tumulong, atakihin nyo silang lahat. Bigla, nagpunta sa kanila ang 2 level 4 na estudyante at naghanda ng kanilang mga kakayahan. Isa sa kanila ay naglabas ng malaking linya ng tubig. Ngunit bago pa man ito tumama, isang ice ball ang lumabas at pinatigil ang tubig na nagpatamba sa sahig. Lumapit ang estudyante at hinugot ang kanyang espada. Hindi ako makikialam, ngunit kayo ang umatake sa akin, sabi ni Erin. Ha, kahit mas mataas ka ng level, sa tingin mo ba kaya mong labanan ang 2 naming level 4? Biglang isang arrow ang lumipad, ngunit hinarang ng earth wall. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Layla. Hindi niya inasahan na makikialam, ngunit naranasan din niya ang pang-aabuso sa paaralan. Sa tulong nina Layla at Erin sa pag-distract sa mga mataas na level, nagkaroon ng pagkakataon si Queen na harapin ang natitirang level 2. Ngunit hindi ito magiging madali. Mula sa gilid, may mahaba at manipis na bagay na lumipad patungo sa kanya. Napakabilis nito kaya't nataman siya sa katawan. Hindi lamang siya napinsala, ngunit nadulas pa sa sahig. Mas mababa 13/20 HP mas mahigit. 7 points ng HP sa isang tama. Ano ito? Naisip ni Queen. Lumapit si Momo, hawak ang beast weapon na Latigo. Nakagawa ka ng gulo. Hindi ko alam kung paano mo na-activate ng tama ang beast weapon at naging epektibo ang surprise attacks mo, ngunit palagi ka pa ring mahina, level 1 lamang. Bago pa man makabangon si Queen, napalibutan na siya ng 6 pang ikalawang taon na estudyante. Si Vorden, mula sa board, ay pakiramdam ay walang magagawa. Kailangan ko siyang tulungan. Sinasaktan siya dahil sa akin, sabi ni Vorden. Kung gusto mong tumulong, hayaan mo akong akuha ng laban, isang tinig ang nagsabi sa isip ni Vorden. Kabanata 44, sa Wika, Malaya.
Sa loob ng assembly hall, may isang batang hindi sigurado kung ano ang gagawin, at iyon si Peter. Nandyan na siya mula sa simula, pero pinili niyang itago sa gitna ng tao para hindi siya mapili. Nang makita niya si Queen na pumunta sa entablado para tulungan si Vordan, naramdaman niya ang matinding guilt. Bakit? Dahil ang dahilan kung bakit nakatali si Vordan sa slab ay dahil sa kanya. Noong nakaraang araw, dumating ang mga second year sa kanya na may dala ng proposal. Tulungan silang dalhin si Vordan sa assembly hall at siya ay mapoprotektahan ng mga second year. Siyempre, pakiramdam ni Peter ay wala siyang ibang pagpipilian. Kung tatanggihan niya ang mga second year, patuloy nilang hihirapan siya hanggang pumayag siya. Kaya't ano pa ang silbi ng paglaban kung pareho pa rin ang magiging resulta. Pagkatapos ng combat class, hiningi ni Peter kay Vordan na samahan siya sa assembly hall para mag-practice. Pagpasok nila, naroon na ang mga second year, kabilang si Momo, na nagtatago, naghihintay sa kanya. Nang dumating ang tamang oras, bigla silang lahat sumulpot at inatake siya. Ngunit nagulat si Peter nang inuna ni Vordan ang pagtulak sa kanya palabas ng daan. "Takbo ka, pasensya na, kasalanan ko ito," sabi ni Vordan. Akala ni Vordan na siya ang target ng mga second year dahil sa ginagawa niya sa kanyang libreng oras. Nakikipaglaban siya sa mga second year nang nag-iisa para pahinain ang grupo ni Momo. Hindi alam ni Peter ang gagawin kaya tumakbo siya palabas, at bumalik lang ng kalaunan kasama ang iba. Nang makita niya si Queen, na kasing hina rin niya, na lumalaban sa mga second year, naramdaman niya ang matinding sakit sa puso. Nagtaksil siya sa kanila, ngunit gagawin ni Peter ang tama. Habang wala ang ibang nakatingin, at lahat ay abala sa laban, nakalabas siya ng assembly hall. Samantala, sa gitna ng hall, nakikipaglaban sina Erin at Layla sa dalawang level 4 na estudyante. Nagkalat ang mga first year para hindi masaktan sa crossfire pero hindi rin tumutulong. Hindi malinaw kung sino ang mananalo at kung sasali sila sa maling panig, mas lalo lang itong magiging masama. "Pwede ba nating palitan?" sabi ng isa sa second year. "Mahina ako sa water ability niya. Nakikita ko, gusto mo ang level 2 user, ha? Sige, tapusin mo lang siya agad," sagot ng isa pa. Sumugod ang dalawang second year. Ang may water ability ay pumunta kay Layla, habang ang earth user ay pumunta kay Erin. Habang papalapit ang earth user, pinadyak niya ang lupa at lumitaw ang isang spiked earth mound patungo kay Erin. Pero nanatiling kalmado si Erin, at pinutol niya ang spike gamit ang kanyang espada. "Anong, ang beast weapon na iyon? Kung napuputol nito ang earth ability ko, advanced tier beast weapon ba ito?" Nagulat ang earth user, ngunit wala siyang oras mag-isip. Gamit ang kabilang kamay, bumuo si Erin ng ice spear at itinapon ito. Pinrotektahan ng water wall ang earth user, ngunit biglang naramdaman niya ang lamig sa kanyang mga binti. Nang tumingin siya, nagsisimula na itong magyelo. Para sa isang second year level 4 earth user, ang hina mo. Bago siya makarespond, tinapik ni Erin sa likod ng ulo ang bata gamit ang espada at pinatigil ang kanyang mga braso at binti. Paano siya nanalo ng ganito kadali? Tanong ng mga nanunood. Dapat bang mas malapit ang laban ng level 4 at 5? Sagot ng isa pa. Karaniwan, malapit ang laban ng level 4 at 5, lalo na kung second year ang isa. Ngunit may malaking pagkakaiba, ang tinatawag na fighting IQ. Kahit gaano kalakas ang kakayahan o suntok, kailangan mong malaman kung paano at kailan gagamitin ito. Para kay Erin, natural siyang gifted. Habang mabilis na natapos ni Erin ang laban, hindi ganoon si Layla. Ang kanyang mga pana ay walang bisa. Bilang archer, pinakamabisa siya sa distansya at sa element of surprise, ngunit wala siya nito sa laban. Ang bawat atake ay pinipigilan ng water wall, at nang siya ay pagod, tinamaan siya ng water blast sa tiyan at nahadges palayo. "Hey, palayain mo ako, kaya kung harapin siya." "Ano?" sabi ni Layla, napatingin sa kanya. Si Vordan pala ang nagsasalita. "Dali, wala tayong oras, hawakan mo ang aking paa." Nag-atubili si Layla, ngunit siya lang ang maasahan ngayon. Hinawakan niya ang paa ni Vordan at nagsimulang gumalaw ang mga shackles. "Halika, tulungan mo ako, gago ka," sigaw ni Vordan. Gamit ang telekinesis ni Layla, natanggal ang mga shackles at siya ay malaya. Humajikik siya at nag-umpisang mag-jump.
Habang papalapit ang water user, naging maingat siya. Noong huli nilang labanan, may earth power si Vorden. Ngunit ngayon, nagulat siya nang bigla itong tumawa at sumugod. Nagpanik ang water user at naglabas ng dalawang water blades. Sa huling sandali, nakaiwas si Vorden, kinuha ang itim na bola sa lupa gamit ang telekinesis at itinapon. Napigilan ito ng water wall, ngunit crack. Narinig ang tunog ng pagkabasag sa kanyang binti. Bumagsak siya sa isang tuhod, at sa harap niya si Vorden, dalawang bola sa forearms niya ang tumama at nagdulot ng matinding sakit. Hindi na niya magamit ang water ability niya ng maayos. Sa Weka, ako, si Ratten, ay nakabalik. Kabanata 45, nakikita ang hinaharap. Napapalibutan ng mga estudyante sa ikalawang taon si Queen. Habang siya'y sumusubok na makalabas sa paligid, isang hampas ng hangin ang tumama sa kanya. Nagawa niyang itaas ang kamay upang pigilan ang atake, ngunit sa parehong sandali, nakaramdam siya ng hiwa sa kanyang likod. Mas mababa 12/20 HP mas mahigit. Nagpatuloy ang mga atake gamit ang iba't ibang kakayahan, ngunit karamihan ay mahihina, gaya ng mga level 2 na gumagamit ng hangin at lupa. Gayunpaman, dahil sabay-sabay ang pag-atake mula sa lahat ng direksyon, mabilis itong nagdagdag ng pinsala. Patuloy na pinipigilan ni Queen ang mga hampas mula sa harap, ngunit tinatamaan pa rin siya mula sa iba pang direksyon. Mas mababa 11/20 HP mas mahigit. Mas mababa 10/20 HP mas mahigit. Mas mababa 9/20 HP mas mahigit. Mayroong tuloy-tuloy na siklo. Kapag nasugatan siya ng husto, ang kanyang blood bank ay kusang nag-a-activate upang pagalingin siya. Ngunit kahit na may blood bank, wala siyang paraan para makalabas sa sitwasyong ito. Alam niya na mangyayari ito, at hindi niya inaasahan na mananalo sa simula pa lang. Sa halip na iwasan lahat ng atake, nagmadali siyang lumapit sa isa sa mga estudyante. Sa pagkakataong ito, dalawang hampas ang tumama sa kanya mula sa magkabilang gilid, na nagdulot ng malalaking hiwa sa kanyang katawan. Mas mababa 8/20 HP mas mahigit. Mas mababa 7/20 HP mas mahigit. Ngunit hindi siya nag-alala. Sa tulong ng kanyang bilis at lakas ng mga binti, nakalapit siya at hinawakan ang isa sa mga estudyante sa ikalawang taon. Mabilis niyang pinasok ang kanyang braso sa likod ng estudyante at tinutukan ang leeg nito gamit ang kanyang kuko bilang panangga. Nag-alinlangan ang mga ikalawang taon na umatake, natatakot na matamaan ang kanilang kaklase. Patuloy na umatras si Queen gamit ang estudyante hanggang sa mapunta sila sa tapat ng pader. Alam nating pareho na hindi mo siya masaktan, Queen, sabi ni Momo, kung sobrang lalim ang atake mo at mapatay siya, magkakaroon ka ng problema. Kung mababaw lang, saka kami lalapit at ipapakita namin sa iyo ang sakit ng kamatayan. Kinailangang aminin ni Queen, tama si Momo. Hindi niya maaaring patayin ang estudyante, at kung ibaling niya ang likod sa kanila, tatapusin siya agad. Kaya't wala siyang magagawa kundi isang bagay. Hindi na niya itinuwid ang braso, ngunit sa kanya hinayla ang estudyante mula sa likod at sinakal gamit ang braso. Pinilit niya hanggang sa tuluyang nawalan ng malay ang estudyante. Mas mababa 50x nakuha mas mahigit. Mas mababa 275/400x mas mahigit. Walang saysay na sayangin ang magandang X, sabi ni Queen. Pagkapaluhod ng estudyante, mabilis na sumulpot ang mga atake mula sa iba. Karamihan ay napigilan niya, ngunit sa pagkakapwesto sa pader, nagsimula siyang umiwas sa maraming hampas. Naaalala niya ang test center at ang agility test kung saan may mga holographic na tinak na lumalabas. Ngunit mas malakas at mas marami ang atakeng ito. Sa huli, tinamaan siya ng isang hampas. Mas mababa 6/20 HP mas mahigit. Biglang huminto ang mga atake. Lumabas si Momo, may hawak na latigo. Naalala ni Queen na isang hampas lang noon ang nakabawas ng 7 puntos sa kanyang HP. Kung tatamaan siya ngayon, maaaring bumaba sa 0 ang kanyang HP. Hindi pa alam ni Queen kung ano ang mangyayari kapag umabot sa 0 ang HP niya. Kailangan niyang gamitin ang blood bank upang magpagaling. Kahit makita ito ng iba, iisipin nila na ito'y isang uri ng kakayahang makapagpagaling. Ang problema, ipinakita na ni Queen ang kakaibang lakas. Kung ipapakita rin niya ang kakaibang paggaling, magkakaroon ng katanungan.
Sa normal, isang estudyante ay may isa lang kakayahan, maliban sa mga bihira. Habang iniisip ni Queen ang gagawin, may naramdaman si Momo at inikot ang ulo niya. Dumaan ang isang itim na bola sa hangin, huminto, at bumalik kay Momo. Pinutol ni Momo ang bola gamit ang kanyang letigo. Nang lingunin niya, nakita niya si Vorden. Ang iba pang estudyante ay abala sa pakikipaglaban kina Leila at Erin, o naipit na. Malaya ka na pala, sabi ni Momo. Hindi mo ba naalala ang nangyari noong huli tayong naglaban? Huli kang nakipaglaban sa mahina, ngayon sa akin ka makikipaglaban, sabi ni Rattan. Hindi ako kasing bait ni Vorden. Itinaas ni Rattan ang parehong kamay, at dalawang itim na bola ang lumitaw sa hangin. Inutusan ni Vorden ang mga bola gamit ang telekinesis. Hindi niya kailangang gumalaw ng kamay, pero nakakatulong ito sa focus ng isip. Mas mabilis at mas tumpak ang bola. Lumapit si Momo, umiwas sa mga bola, at sa huli, hinawakan ang isa upang durugan. Ginamit niya ang letigo upang sirain ang isa pa nang hindi tumitingin. Gustong tumulong ni Queen, subalit bago siya makalapit, lumapag ang letigo sa harap niya. Huwag mo nang isipin, sabi ni Momo. Ulit-ulit na nangyari iyon. Naisip ni Queen na maaaring may kakayahan si Momo na magbasa ng isip o makita ang hinaharap. Kung iyon nga, magiging mahirap ang laban na ito.